Kumusta mga kasaliksik? Sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, ipinatupad ng Estados Unidos ang serye ng mga hakbang upang limitahan ang presensya ng mga Chinese nationals sa bansa. Ang mga patakarang ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang protektahan ang pambansang seguridad, itaguyod ang interes ng mga mamamayang Amerikano, at pigilan ang anumang banta mula sa China na maaaring makaapekto sa ekonomiya, seguridad, at mga sektor na may kinalaman sa agham at teknolohiya sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga visa, pagpapabilis ng deportasyon, pagbabawas ng mga palitan sa akademya at trabaho, at pagsasara ng mga pintuan sa mga opisyal at negosyanteng Chino. Unti-unting pinahigpit ng administrasyon ang patakaran sa imigrasyon upang tiyakin na mabawasan ang kanilang presensya sa loob ng bansa. Isa sa pinakamalaking hakbang na ginawa ng administrasyon ni Donald Trump ay ang pagpapahigpit sa mga visa, partikular na sa mga Chinese nationals na nais mag-aral o magtrabaho sa Estados Unidos. Partikular na tinarget ng administrasyon ang mga estudyante at profesional sa larangan ng agham, teknolohiya, inhinyerya, at matematika, o mas kilala bilang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dahil sa pangamba na maaaring gamitin ng gobyerno ng China ang mga profesional na ito upang makakuha ng sensitibong impormasyon mula sa mga Amerikanong institusyon, pinairal ang mas mahigpit na pagsusuri bago maaprubahan ang kanilang visa. Maraming mga aplikante ang hindi na pinayagang makapasok sa bansa, habang ang iba naman ay nakaranas ng matinding pagkaantala sa kanilang visa processing. Bukod sa paghihigpit sa pagpasok ng mga Chinese nationals, mas pinaigting din ng administrasyon ang pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon na nagresulta sa deportasyon ng mga Chinese na lumabag sa regulasyon ng visa o nasangkot sa mga ilegal na gawain. Masusing sinuri ng mga autoridad ang record ng mga Chinese nationals na naninirahan sa Amerika, at ang mga natuklasang lumabag sa batas ay agad na pinabalik sa China, kasama sa mga dahilan ng deportasyon ng overstaying, paggamit ng peking dokumento, at pagkakaroon ng koneksyon sa mga ilegal na aktibidad. Sa ilalim ng patakarang ito, maraming Chinese immigrants ang napilitang umalis sa bansa, at ang iba naman ay nagkaroon ng takot na manatili dahil sa pangambang sila ay mahuli at mapadeport. Isa pang mahalagang hakbang na ginawa ng administrasyon ni Trump ay ang paghihigpit sa mga programa ng palitan na naglalayong palakasin ang akademikong ugnayan ng China at Estados Unidos. Bago ang mga pagbabagong ito, malaki ang papel ng mga palitan sa edukasyon at pananaliksik sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan libu-libong Chinese students at propesor ang bumibisita sa Amerika upang mag-aral o magturo sa mga universidad. Subalit sa ilalim ng bagong patakaran, nilimitahan ng gobyerno ang mga ganitong uri ng programa na nagdulot ng pagbaba sa bilang ng mga Chinese na bumibisita o nananatili sa bansa para sa layuning pang-edukasyon o profesional. Ang epekto nito ay hindi lamang sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga universidad at institusyong akademiko sa Estados Unidos na dating umaasa sa kontribusyon ng mga dayuhang iskolar mula sa China. Maliban sa mga estudyante at profesional, naglabas din ng listahan ng gobyerno ng Estados Unidos na naglalaman ng mga Chinese officials at negosyanteng pinagbawalang pumasok sa bansa. Ang listahang ito ay binuo upang pigilan ang mga opisyal ng gobyerno ng China na may kinalaman sa mga issue ng pambansang seguridad, cyber espionage, at pang-aabuso sa karapatang pantao. Maraming mga opisyal ng Chinese Communist Party, pati na rin ang mga negosyanteng may kaugnayan sa partido, ang napagbawalang lumahok sa mga transaksyong pangnegosyo o pagbisita sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na't tinitingnan ito ng China bilang isang hakbang upang pahinain ang kanilang impluwensya sa pandaigdigang politika at ekonomiya. Kasabay ng iba pang hakbang sa imigrasyon, pinaigting din ng administrasyon ang proseso ng asylum application para sa mga Chinese nationals. Ang asylum ay isang proseso kung saan ang isang dayuhan ay maaaring manatili sa Amerika kung sila ay makapagpapakita ng sapat na ebidensya na sila ay inuusig sa kanilang bansang pinagmulan dahil sa kanilang relihiyon, politika, o iba pang mga dahilan. Subalit sa ilalim ng mga bagong panuntunan, naging mas mahigpit ang pamantayan sa pagtanggap ng mga aplikante mula sa China na nagresulta sa mas mababang bilang ng mga naaprobahang kaso
Maraming mga Chinese dissidents at aktivistang tumatakas mula sa gobyerno ng China ang nahirapang makakuha ng asylum na nagdulot ng pangamba sa hanay ng mga lumalaban sa rehimeng Chino. Sa kabuuan, ang mga hakbang sa imigrasyon na ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump ay nagdulot ng matinding pagbabago sa relasyon ng Estados Unidos at China. Ang mga patakarang ito ay may malawakang epekto hindi lamang sa mga Chinese nationals na nais manirahan o bumisita sa Amerika, kundi pati na rin sa ekonomiya at akademikong mundo. Bagamat ipinagtanggol ng administrasyon ang mga hakbang na ito bilang bahagi ng kanilang estratehiya sa pambansang seguridad, naging mitya rin ito ng mas matinding tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalakas na bansa sa mundo. Ang patuloy na paghihigpit sa imigrasyon ng mga Chinese nationals ay isang malinaw na indikasyon ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at China na maaaring magkaroon ng mas malawak pang epekto sa hinaharap. Bilang bahagi ng kanyang agresibong patakaran upang pabagalin ang lumalawak na impluwensya ng China sa pandaigdigang ekonomiya, ipinatupad ni dating Pangulong Donald Trump ang serye ng mga hakbang sa ekonomiya at kalakalan na may layuning bawasan ang kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, nagkaroon ng matinding pagbabago sa ugnayan ng dalawang bansa kung saan inilunsad ang mga patakaran na nagpahirap sa mga kumpanyang Chino at nagdulot ng pagbagsak sa kita ng China mula sa export market nito sa Amerika sa pamamagitan ng mataas na taripa, pagbabawal sa mga kumpanyang Chino, pagpapalakas ng domestic manufacturing, paghihigpit sa pag-access sa teknolohiya, at pagpapalawak ng mga alyansa sa kalakalan. Inilatag ng Administrasyong Trump ang pundasyon ng isang mas agresibong economic policy laban sa China. Isa sa mga pinakamalaking hakbang na isinagawa ng administrasyon ni Trump ay ang pagpataw ng mataas na taripa sa mga produktong inaangkat mula sa China. Sa pamamagitan ng serye ng mga trade sanctions, pinatawan ng matataas na buwis ang libo-libong Chinese goods, kabilang ang mga elektronikong kagamitan, sasakyan, bakal, tela, at iba pang pangunahing produkto. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pagbaba sa export revenue ng China dahil marami sa mga kumpanya sa Estados Unidos ang napilitang humanap ng ibang supplier mula sa ibang bansa upang maiwasan ang mataas na taripa. Bilang tugon, ipinataw din ng China ang sarili nitong taripa sa mga produktong Amerikano. Ngunit hindi nito ganap na napigilan ang negatibong epekto ng trade war sa ekonomiya ng China. Bumagal ang paglago ng manufacturing sector ng China at maraming Chinese exporters ang kinailangang maghanap ng bagong merkado upang makabawi sa nawalang kita mula sa Amerika. Kasabay ng pagpataw ng taripa, ipinatupad din ng administrasyon ang mahigpit na pagbabawal sa mga kumpanyang Chino, partikular na sa mga sektor na may kaugnayan sa teknolohiya at seguridad. Ang mga malalaking kumpanyang Chinese tulad ng Huawei, ZTE at TikTok ay naging pangunahing target ng mga pagbabawal na ito, kung saan ipinagbawal sa kanila ang pakikipagkalakalan o pamumuhunan sa mga kumpanyang Amerikano. Isa sa mga pangunahing dahilan ng hakbang na ito ay ang pangamba na ginagamit ng mga kumpanyang ito ang kanilang teknolohiya upang mangalap ng sensitibong impormasyon mula sa Estados Unidos na posibleng maipasa sa gobyerno ng China. Sa pamamagitan ng executive orders, iniutos ni Trump ang paghihigpit sa operasyon ng mga kumpanyang Chino sa Amerika na nagresulta sa matinding pagkalugi sa kanilang kita at stock value. Halimbawa, ang Huawei ay pinutol sa supply ng mga kritikal na semiconductor chips mula sa mga kumpanyang Amerikano na nagdulot ng malaking problema sa kanilang produksyon at pandaigdigang distribusyon. Upang bawasan ang pagdepende ng Amerika sa mga produktong Chino, nagbigay din ang administrasyon ni Trump ng malalaking insentibo sa mga kumpanyang Amerikano upang ilipat ang kanilang produksyon mula sa China pabalik sa Estados Unidos. Ang tinatawag na America First Policy ay naglalayong palakasin ang domestic manufacturing at bawasan ang outsourcing ng mga trabaho sa China. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tax cuts at iba pang benepisyo sa mga kumpanyang pipiliing magtayo ng kanilang pabrika sa Amerika, nabawasan ang kapital na pumapasok sa China mula sa mga negosyong Amerikano. Ang epekto nito ay nagdulot ng pagbaba sa produksyon at pagkawala ng maraming trabaho sa China, lalo na sa mga lungsod na umaasa sa foreign investment mula sa Amerika.
Maraming kumpanya ang nagsimulang lumipat sa ibang bansa tulad ng Vietnam, India at Mexico bilang alternatibong manufacturing hubs upang maiwasan ang matataas na taripa at paghihigpit sa China. Bukod sa pagbawas ng mga Chinese investments sa Amerika, pinalakas din ng administrasyon ang mga hakbang upang higpitan ang pag-access ng China sa mga makabagong teknolohiyang Amerikano. Nilimitahan ng gobyerno ng Estados Unidos ang pag-export ng mga advanced technologies, partikular sa mga semiconductor chips, artificial intelligence at telecommunications equipment na maaaring gamitin sa military at espionage operations ng China. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pagkaantala sa pag-unlad ng ilang sektor ng teknolohiya sa China, lalo na sa mga kumpanyang umaasa sa mga high-tech components mula sa mga bansang kanluranin. Halimbawa, dahil sa pagbabawal ng export ng advanced semiconductor chips sa China, napilitan ng bansa na bumuo ng sarili nitong semiconductor industry. Ngunit hindi nito ganap na napunan ng agwat sa teknolohiyang taglay ng mga bansang gaya ng Amerika, South Korea at Japan. Dahil dito, nahirapan ng China na makasabay sa pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng high-tech manufacturing. Bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya laban sa China, aktibong nakipag-alyansa ang Estados Unidos sa iba pang bansa upang bumuo ng mga kasunduan sa kalakalan na naglalayong bawasan ang pagdepende sa mga produktong Chino. Nakipagkasundo ang Administrasyong Trump sa mga bansang tulad ng Japan, Australia, India at mga kasaping bansa ng European Union upang palakasin ang trade relations na hindi dumaraan sa China. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng economic partnerships, nagkaroon ng alternatibong supply chains ang Amerika at ang mga kaalyado nito na nagbawas sa papel ng China bilang pangunahing supplier ng mga mahahalagang produkto. Ang epekto nito ay lalong nagpalubha sa problema ng China sa kalakalan dahil unti-unting nawalan ito ng mga pangunahing trading partners na dati nang umaasa sa kanilang export goods. Sa kabuuan, ang mga hakbang sa ekonomiya at kalakalan na ipinatupad ng administrasyon ni Donald Trump ay nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng China. Ang mataas na taripa ay nagpababa sa kita ng mga Chinese exporters. Ang pagbabawal sa mga kumpanyang Chino ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa sektor ng teknolohiya at ang pagpapalakas ng domestic manufacturing ay nagresulta sa pagbaba ng dayuhang pamumuhunan sa China. Ang paghihigpit sa access ng China sa mga advanced technologies ay nagbigay ng hadlang sa kanilang teknolohikal na pag-unlad at ang pagpapalawak ng mga alyansa sa kalakalan ay nagbawas sa global influence ng China sa larangan ng trade at commerce. Bagamat nanatiling matatag ang ekonomiya ng China sa ilang aspeto, hindi may tatanggi na ang mga hakbang na ito ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa pandaigdigang relasyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalakas na ekonomiya sa mundo. Bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang kontrahin ang lumalawak na impluwensya ng China sa Estados Unidos, ipinatupad ng administrasyon ni Donald Trump ang serye ng mga hakbang sa seguridad na naglalayong hadlangan ng paniniktik, pagbili ng ari-arian sa malalapit sa sensitibong pasilidad, at iba pang aktibidad ng mga Chinese nationals na maaaring magdulot ng banta sa pambansang seguridad. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng counterintelligence operations, paghihigpit sa operasyon ng Chinese state-owned media, pagpapalawak ng pagsusuri sa foreign investments, at pagpapalakas ng cybersecurity protocols, mas pinatibay ng Estados Unidos ang depensa nito laban sa anumang posibleng panganib mula sa China. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinagawa ay ang pagpapalakas ng counterintelligence operations upang matukoy at pigilan ang espiya mula sa China na may layuning makakuha ng sensitibong impormasyon mula sa mga institusyong Amerikano. Sa ilalim ng administrasyon ni Trump, pinaigting ng Federal Bureau of Investigation, FBI, at iba pang ahensya ng gobyerno ang kanilang pagsubaybay sa mga Chinese nationals, lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga larangan ng teknolohiya, agham at akademya. Ibinunyag ng ilang ulat na maraming Chinese researchers at professional ang may kaugnayan sa Chinese Communist Party o sa Chinese military na maaaring ginagamit ang kanilang posisyon upang makakuha ng classified information. Dahil dito, maraming Chinese scholars at estudyante
ang inimbestigahan at sa ilang pagkakataon ay pinaalis sa bansa matapos mapatunayang may koneksyon sa espiya ng China. Bukod sa direktang pagmamanman sa mga individual, nagpatupad din ang administrasyon ni Trump ng paghihigpit sa mga Chinese state-owned media outlets na nag-ooperate sa Estados Unidos. Ang mga media organizations na ito ay kinilalang bahagi ng propaganda machine ng gobyerno ng China na ginagamit upang palakasin ang impluwensya ng Beijing sa Amerika at iba pang bahagi ng mundo. Nilimitahan ng gobyerno ng Estados Unidos ang operasyon ng mga media outlet na ito na nagresulta sa pagbaba ng kanilang kakayahang makaabot sa mas maraming tagapakinig sa loob ng bansa. Kasabay nito, iniutos din ng administrasyon na kailangang irehistro bilang foreign agents ang ilang Chinese media organizations na nangangahulugan na mas mahigpit silang susuriin at babantayan ng mga ahensya ng gobyerno. Isa pang mahalagang hakbang sa seguridad na isinagawa ng administrasyon ni Trump ay ang pagpapalawak ng saklaw ng Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS, isang ahensyang may layuning suriin at harangin ang mga dayuhang pamumuhunan na maaaring magdulot ng banta sa pambansang seguridad. Binigyang prioridad ng CFIUS ang mga transaksyong may kinalaman sa mga Chinese entities, lalo na ang mga pagsasanib o pagbili ng mga kumpanyang Amerikano na may kaugnayan sa teknolohiya, depensa, at iba pang sensitibong industriya. Sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagsusuri, maraming Chinese investments ang naharang o tinanggihan na nagresulta sa pagbaba ng kapital na pumapasok sa Amerika mula sa China. Bukod dito, nagdulot din ito ng matinding paghina sa abilidad ng China na makakuha ng akses sa makabagong teknolohiya at infrastruktura ng Amerika. Kasabay ng paghihigpit sa mga foreign investments, nagpatupad din ang administrasyon ng mas mahigpit na regulasyon sa pagbili ng mga ari-arian ng mga Chinese nationals sa loob ng Estados Unidos, lalo na sa mga lokasyong malapit sa mga pasilidad militar at iba pang sensitibong infrastruktura. Noong mga nakaraang taon, natuklasan ng mga opisyal ng gobyerno na maraming Chinese investors at entities ang bumibili ng mga lupa at gusali sa malapit sa mga military bases na itinuturing na isang potensyal na banta sa seguridad. Dahil dito, inilabas ng administrasyon ni Trump ang mga panuntunang naglilimita sa kakayahan ng mga Chinese nationals na bumili ng ari-arian sa mga estratehikong lokasyon sa Amerika. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pagbaba sa bilang ng Chinese investors na bumibili ng real estate sa bansa at nagpatibay sa depensa ng Estados Unidos laban sa posibleng paniniktik o iba pang uri ng banta mula sa China. Bilang karagdagan sa mga hakbang na ito, nagpatupad din ang gobyerno ng Estados Unidos ng mas mahigpit na cybersecurity protocols upang protektahan ang mga kritikal na infrastruktura laban sa cyber attacks na iniuugnay sa China. Sa mga nakaraang taon, maraming insidente ng hacking at cyber espionage ang naiuugnay sa Chinese state-sponsored hacking groups na tinarget ang mga ahensya ng gobyerno, pribadong kumpanya, at mga institusyong akademiko sa Amerika. Upang kontrahin ito, naglabas ang administrasyon ni Trump ng mga executive orders na naglalayong pigilan ang paggamit ng mga Chinese-made technology sa loob ng Estados Unidos, kabilang ang mga telecommunications equipment mula sa Huawei at iba pang Chinese firms. Pinalakas din ng gobyerno ang ugnayan nito sa pribadong sektor upang tiyakin na ang mga kumpanyang Amerikano ay nagtataglay ng sapat na proteksyon laban sa mga cyber threats mula sa China. Sa kabuuan, ang mga hakbang sa seguridad at pagmamanman ay pinatupad ng administrasyon ni Donald Trump ay naglayong palakasin ang depensa ng Estados Unidos laban sa mga banta mula sa China. Ang mas mahigpit na counterintelligence operations ay nagresulta sa mas maraming Chinese nationals na naimbestigahan at napatunayang may kaugnayan sa paniniktik, habang ang paghihigpit sa Chinese state-owned media ay nagdulot ng pagbaba sa impluwensya ng propaganda ng China sa loob ng Amerika. Ang pagpapalawak ng saklaw ng CFIUS at ang paghihigpit sa pagbili ng mga ari-arian ay nagbigay ng mas mataas na antas ng proteksyon laban sa dayuhang impluwensya, habang ang mas pinaigting na cybersecurity measures ay nakatulong upang mapigilan ang mga cyber attacks mula sa China. Bagamat naging kontrobersyal ang ilang hakbang na ito, malinaw na ang layunin ng administrasyon
ay tiyakin na ang Estados Unidos ay mananatiling ligtas mula sa anumang posibleng banta mula sa China. Sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump, hindi lamang sa larangan ng ekonomiya at seguridad, ipinakita ng Estados Unidos ang matigas nitong tindig laban sa China, kundi pati na rin sa aspetong diplomatiko at politikal, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan sa mga karatig bansa ng China, pagpapatupad ng sanksyon laban sa mga opisyal ng Chinese Communist Party, paghihigpit sa mga cultural exchanges, pagpapalakas ng suporta sa Taiwan, at pagpapalawak ng mga koalisyon laban sa China. Mas pinatatag ng Amerika ang mga pandaigdigang alyansa nito upang pigilan ang lumalawak na impluwensya ng Beijing. Ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng mas malalim na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at nagbigay daan sa isang bagong yugto ng kompetisyon sa larangan ng pandaigdigang politika. Isa sa pinakamahalagang estratehiya na isinagawa ng Administrasyong Trump ay ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga karatig bansa ng China, partikular sa rehiyon ng Asia-Pacific. Alam ng Estados Unidos na upang mabisang kontrahin ang impluwensya ng Beijing, kailangang palakasin ang relasyon nito sa mga bansang may direktang koneksyon sa China, tulad ng Japan, South Korea, India, Vietnam at Australia. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas pinagtibay ang mga military at trade agreements sa mga bansang ito, kung saan nagkaroon ng mas malawakang military cooperation, intelligence sharing, at joint military exercises na layuning ipakita ang determinasyon ng Amerika na ipagtanggol ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Ang estratehiyang ito ay malinaw na naglalayong kontrahin ang agresibong territorial expansion ng China sa South China Sea, kung saan paulit-ulit nitong inaangkin ang mga teritoryong sakop ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Kasabay ng pagpapalakas ng ugnayan sa mga bansang karatig ng China, nagpatupad din ang administrasyon ni Trump ng serye ng mga sanksyon laban sa mga opisyal ng gobyerno ng China at mga kumpanyang sangkot sa mga kontrobersyal na issue tulad ng human rights abuses, panunupil sa mga minoryang grupo, at militarisasyon ng South China Sea. Halimbawa, ilan sa mga pangunahing target ng sanksyon ay ang mga opisyal ng Chinese Communist Party na may kinalaman sa malawakang paglabag sa karapatang pantao ng mga Uyghur Muslims sa Xinjiang, sa pamamagitan ng Magnitsky Act at iba pang batas na may kaugnayan sa human rights violations. Ipinagbawal sa ilang opisyal ng China ang pagpasok sa Estados Unidos, pati na rin ang paghawak ng mga asset sa loob ng bansa. Bukod dito, pinatawan din ng sanksyon ang ilang kumpanyang Chino na kasangkot sa pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea na labag sa pandaigdigang kasunduan sa maritime law. Ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa Beijing na nagsabing ito ay isang malinaw na panghihimasok sa kanilang panloob na usapin. Bukod sa direktang pagtuligsa sa mga opisyal at entidad ng China, nagpatupad din ang administrasyon ni Trump ng mga hakbang upang bawasan ang soft power ng China sa Estados Unidos sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga cultural exchange programs. Bago ang administrasyong Trump, malawak ang programa ng cultural exchange sa pagitan ng China at Amerika, kung saan libo-libong Chinese scholars, artists at government-sponsored cultural groups ang bumibisita sa Amerika upang isulong ang kanilang sining, panitikan at iba pang aspekto ng kanilang kultura. Subalit sa ilalim ng bagong patakaran, nilimitahan ng gobyerno ng Amerika ang mga ganitong aktibidad dahil sa pangamba na ginagamit ang mga ito upang palakasin ang propaganda ng Beijing at palawakin ang kanilang impluwensya sa lipunang Amerikano. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga Confucius Institutes na dating nag-ooperate sa iba't ibang universidad sa Estados Unidos, ngunit pinilit na magsara matapos akusahan ng administrasyon bilang isang kasangkapan ng China sa intelligence gathering at ideolohikal na impluwensya. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na hakbang na isinagawa ng administrasyon ni Trump ay ang pagpapalakas ng suporta nito sa Taiwan. Sa loob ng maraming dekada, pinanatili ng Estados Unidos ang One China policy, kung saan kinikilala nito ang Beijing bilang tanging lehitimong gobyerno ng China at hindi opisyal na kinikilala ang Taiwan bilang isang malayang estado. Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ni Trump, mas naging matibay ang ugnayan ng Estados Unidos at Taiwan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga advanced military equipment, pagpapalakas ng diplomatikong ugnayan, at pagbisita ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ng Amerika sa isla.
Ang hakbang na ito ay lubos na ikinagalit ng Beijing na paulit-ulit na nagpahayag ng babala sa Amerika na huwag makialam sa issue ng Taiwan. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng Administrasyong Trump ang suporta sa Taiwan bilang bahagi ng estratehiya nito upang pigilan ang lumalawak na agresyon ng China sa rehiyon. Bilang huling bahagi ng kanyang diplomatikong hakbang laban sa China, pinangunahan ni Trump ang pagpapalawak ng mga koalisyon laban sa Beijing sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba pang kaalyadong bansa. Isa sa mga pinakamahalagang alyansa na pinalakas ng kanyang administrasyon ay ang Quad o Quadrilateral Security Dialogue na binubuo ng Estados Unidos, Japan, India at Australia. Ang alyansang ito ay may layuning pigilan ang hegemonyang Chino sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng kooperasyon sa larangan ng depensa, ekonomiya at teknolohiya. Sa ilalim ng administrasyon ni Trump, ginawang mas aktibo ang alyansang ito sa pamamagitan ng mas madalas na military exercises at economic partnerships. Bukod sa Quad, nakipag-ugnayan din ang Amerika sa European Union at iba pang bansa upang bumuo ng pandaigdigang koalisyon laban sa China na naglalayong pigilan ang agresibong hakbang ng Beijing sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya at human rights. Sa kabuuan, ang mga diplomatiko at politikal na hakbang na isinagawa ng administrasyon ni Donald Trump laban sa China ay nagkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto sa ugnayan ng dalawang bansa. Ang pagpapalakas ng relasyon sa mga karatig bansa ng China ay nagbigay ng mas matibay na depensa laban sa ekspansyon ng Beijing sa rehiyon, habang ang serye ng mga sanksyon laban sa mga opisyal ng gobyerno at kumpanyang Chino ay nagbigay ng malinaw na mensahe ng pagtutol sa kanilang mga agresibong aksyon. Ang paghihigpit sa mga cultural exchanges ay nagbawas sa impluwensya ng China sa larangan ng soft power, at ang suporta sa Taiwan ay nagpalakas sa posisyon ng isla laban sa patuloy na banta mula sa Beijing. Samantala, ang pagpapalawak ng mga internasyonal na koalisyon ay naglatag ng pundasyon para sa isang mas matatag na pandaigdigang oposisyon laban sa China. Sa kabila ng matinding tensyon na idinulot ng mga hakbang na ito, ipinakita ng administrasyon ni Trump na handa itong gumawa ng matitinding hakbang upang tiyakin na ang Estados Unidos ay mananatiling pangunahing puwersa sa pandaigdigang politika at hindi basta-basta papayagan ng China na dominahin ang iba't ibang larangan ng internasyonal na relasyon.